Hello guys! Welcome to my channel. Welcome to my vlog. So, for today's video ay pag-uusapan naman natin ay ang about dubbing. Although madami ang na-monetize sa dubbing guys, pero may ilan din ang nani-demonetize. So, bakit kaya sila nade-demonetize? Well, sa paggamit kasi guys ng dubbing, dapat pakinggan mo muna maigi yung audio, yes, yung audio na iyong pinoportray o dinadub. Kasi madami sa dubbing guys ay against sa policy standard ni Facebook. Tandaan natin guys, kapag tayo nagda-dubbing, make sure na yung ating ginagamit na audio ay hindi na apektuhan yung community standard ni Facebook. Yes, community standard. Ano ba ang nandyan sa community standards? Well, nandyan guys yung pambubuli, mga hate speech, and nandyan din minsan kasi yung dinadub natin ay nagmumura. So, which is hindi pwede dito sa Reels. So, yan ang dapat nating bantayan kapag tayo gumagamit ng audio o nagdadub tayo para maiwasan natin ma-demonetize. Well, may mga dubbing din naman na maganda at maraming din talaga ang na-monetize dahil sa pagdadub. So, make sure lang na piliin natin yung ating gagawin or ipoportray or idadub. And then, intindihin natin maigi kung ano yung nilalaman ng ating dinadub o nung audio para maiwasan natin ma-demonetize. Kasi pag na-demonetize guys, mahirap, nasa 90 days or more, or depende kay Facebook kung kailan mo uli niya ibabalik yung iyong monetization. So, ganun guys, kahirap. Kaya, make sure na bantayan natin ang ating account kasi sayang naman ang ating pinaghirapan kung bigla na lang sa atin babawiin ni Facebook yung kanyang binigay na monetization. So, ganun lang guys, ay dapat nating priority first the review kung ano muna yung ating i-upload sa Reels, lalo na para maiwasan natin yung ganon. So, I hope this video na ito ay nakatulong na naman sa pagbibigay ko sa inyo ng tips. And don't forget to like, subscribe to any social media account guys. So, that's all for today. Thank you for watching guys. Follow my social media account.